Busy sa panonood. Hindi mo na, nakalimutan mo na kami. Okay lang, okay. Okay, ano okay? Buti nga okay na yung pakiramdam ni Mami. Kamusta ka na, Ma? Tanggalin mo na yung mga nakano Kamusta dyan. nang nanonood ka no? Nanonood ka, Ma? Bagong gising pa kasi, kaya... Parang ano pa, medyo tolero pa. Kumain ka na ba, Ma? Nakatulog uli. Puyat siguro kagabi. Di ba napupuyat? Napupuyat daw po. Napupuyat uli. Sabi mo, kinakamusta ka? Lagi kong inaano, alam mo sila Inaano, Ma? Okay. Salamat saan? Opo. Okay na. Okay na, okay ka na. Okay ka na daw ba? Okay ka na daw ba? Okay. Wala nang ubo. Magne-nebulizer. Usap. Yan. Opo. Headset pala. Kala ko magne-nebulizer. Nagne-nebulizer pa ba siya? Maraming salamat. Dito. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat. Walang anuman, Ma. Okay po. Okay po. Talaga po. Totoo. Totoo. Okay po. Okay. Mami, palakas ka. Palakas ka, Ma. Lagi kang kumain ng mga pagkain dyan. Lapit na magkita-kita uli. Malapit na kaming magbakasyon. Ilang buwan na lang. Okay. Okay, Mami. Okay, Mami. Okay, Mami. Okay, Mami. Ikaw na pala, Mami niya, dear. Ay, naka. Mabait ka ba, Ma? Okay. Okay. Okay po. Ay, hindi nadidinig. Ay, hindi. Ayaw mag-headset. Nakikiliti raw eh. Okay. Usap man kayo. Usap. Mami Nimo. Kamusta? Sarap lang. Nakakarinig na. Okay. Bye-bye. Babay na. Thank you po. Kakausap pa lang eh. Ay, naka, Mami. Ang sarap pa. Ano masarap? Okay. Thank you. Nagpapaalam na agad eh. Magpahinga ka lang lagi dyan. Tsaka yung mga pagkain na gusto mo, sabihin mo lang. Vitamins. Vitamins nyo. Inumin nyo, ha? Papabili lang tayo kay Ate Elsan. Wala na ba? Meron pa siguro. Meron pa. Hindi papabili nung gusto niya kainin. Sabihin mo lang yung kay Elsan kung ano gusto mo. Ha? Maraming salamat po sa inyo lahat. Okay po. Okay po. Sino ba kayo? Sino kayo? Anong pangalan nyo? Anong pangalan nyo? Pangalan ko ho. Oo. Anong pangalan nyo? Marami. Victoria. Victoria Pajado. De Lostrino. Aba, at least Ay, sino yung mga anak nyo? Mga anak ko. Oo. Ay mga katulad din po namin. Ano pangalan mo eh? Ano ang pangalan ng mga anak nyo? Mga Yung mga anak nyo, anong pangalan? hindi ho natin nalalaman kung ano, naku, parang may tao. Sandali lang po. Naku, nagdahilan na naman. Nako. Di ba si Boyet? Anak nyo yun? Boy. An- Boy.
Boyet. Boyet. Sino yung pangalawa? Tsaka si John John. Ay, talaga po. Anak nyo yun, ano? Kamukha nyo yun eh. Opo. Si Ninya, anak nyo ho ba yun? Sino po? Si Ninya. Ay, nako. Si Victor. Si Victor ho, anak nyo ho ba yun? Alam niyo yung mga ganyan eh. Nako talaga. Masasaya sila. Anong kinain nyo ngayon? Opo. Kumain na ho ba kayo? Nagloko. Yan na. Na-disconnect. No. Walang ano man no. Eto si Kapitana, kausapin nyo. Si Kapitana. Naman dyan eh. Lalo ako. Eto si Kapitana, kausapin nyo. At baka makapagbigay ng mga ayuda. Ayuda. Walang mintis na yan. Siyempre. Si Kapitana ang ating tagapamigay ng ayuda. At saka... Tagapamahala lang ako. Hindi ako si Kapitana. Tawa lang siya. Ay, naka. Kahit ano eh. Kahit na ganyan lang eh. Alam naman natin na tayo naman ang ating gagawin. Sige po, maraming salamat po. Uwi na rin po ako kasi dito na lang po kami. Maraming salamat po. Ano ba talaga? Uwi ba kayo o dyan na lang? Uy, natawa din siya eh. Thank you. Salamat po. Wala, ano man, uwi ka na, saan ka pupunta? Nasa bahay ka na nga eh. Bababa na ako. Bababa daw siya. Kamusta ka daw? Thank you po, thank you. Good morning guys. Ayan. Gano'n tayo ngayon. Sunday ngayon. Day off ko pala. Si Carla ang pumasok. So dinrev niya muna yung truck. Palitan natin ng gulong to. Hindi ko na bibigyan ng oras para palitan eh. So ngayon papalitan na natin. Summer. Sana napanood niyo yung last vlog namin. Ganda ron, nakaka-relax. So ito naman yung pagtutuunan natin ng pansin, yung ano natin, kotse ni Carla. Kailangan ng makapag-drive ng summer tires. Actually yung tire na to, ano to eh, all season, pero maganda rin siya pang summer. Kaya pag alam niyo naman dito sa Calgary, paiba-iba ng weather, minsan bigla na lang bubuhos ang ulan. So, mas maganda yung all season. Maganda rin yung servisyo nito. Almost 200k na rin eh. 190 something. Kailangan lang talaga alaga, tsaka yung maintenance nga ng mga fluids. Kailangan sa mga kotse, kahit ano po kotse yun. Pakinggan natin ito. Last time nasiraan siya sa gitna ng Stony Trail last winter. Pumatok yung gulong? Oo, sumabog yung gulong nun eh. Kaya ano pangalan, kailangan laging merong mga gamit na naka-ready kasi pag pinatow mo yun o kaya biglang nagpa-rescue ka, bukod sa matagal na, ang mahal pa. Ako nun, sakto na sa bahay ako nun, fresh na lang,
Although medyo delikado kasi nga sa gilid ng stone hirap. Pero risk na yun kaysa naman lamigin siya dun, di ba? Alam nyo naman pag pamilya nyo, asawa mo, hindi mo pababayaan basta-basta. So ayan guys, na palitan na natin lahat ng gulong, nalinis na yung mga brake pads, na top up na natin yung washer, coolant, pina-change oil ko na rin kasi lumagpas kami ng 2,000. So na bumaba yung ano niya, yung ano pangalan nito, yung level ng oil. Parang akala ko nung una nangangain lang, sabi kasi ni Carla hindi pa raw due dun sa oil change. Noon chinek nung due na pala ng 2,000, so nangain siya ng oil. Pero dapat hindi pa rin dapat nangangain yun So nakita namin, tsaka sabi na ng mekaniko namin na sabi niya may tendency na kumain ng oil pag nagkaklag yung PCB Bulb. PCB bulb. Yan. So bumili tayo ng PCB bulb kanina para mapalitan. Parang ito yung exhaust ng nung engine yung dumadaan. So papalitan natin. So plastic yan. Sabi nung walang warranty yan pag nasira mo boss, kasi plastic plastic yung pinaka niya. Ang liit pa yata nito nak. Ay, papalitan. Kasi pag nagka-clog daw to ano na yung logo, sludge na. Yung o-ring. Meron. Black nga lang yung o-ring niya. Mahal din ito 25. Two, 3 years ago na yun nagpalit ako niyan kasi nga kumakain din talaga Ito lang iingatan kasi plastic siya kaya kailangan sakto-sakto sa akin. Ayun kamusta na guys? Kamusta na? Siya busy na. So tayo yung mo sa labas. Kakalabas. Labas na after gano'n siya. mag-swimming nagkalkal naman kami ng sasakyan niya. Silang dalawa ni Jermaine. Kami ni Jermaine. Pinalitan namin ng gulong. Nagpalit ng Change PCB oil. bulb. Nagpa-change oil. Maintenance. Na maintenance. Pero ang ganda naman yung tinakbo. Maganda yun. Nagamit nyo na kayo So, okay na. Tapos na. Tapos nakachat din namin si Mami kagabi. Kahit papano. Medyo okay na siya after nung ups and down nung ubo. Nakaraan tindi na Ubo lagnat.
Ang hirap pag kayong ganong edad na rin nakakatakot kasi minsan simpleng ubo. Di tsaka kahit noon pag inubo yan parang ako, pag inubo ko talagang tuloy-tuloy Yung Tsaka hirap na hirap. Hirap na hirap. Na labas yung plema. Yung pagkatipong umuubo halos magkandasukan na sa nahirap. Sa hirap. Nag-uulan pa naman sa atin. Kaya parehong-pareho sila. Pati sa tuhod. Sa tuhod. Nakuha din niya. Yung right side ni Mami, parang para sa right side din mo yung kay Mami na. Pag hinihimas mo na yung tuhod parang ni Mami mga lamig. Yung ano ba? Arthritis, rheuma. Hindi ko alam Yun. Kaya parang malaking bagay yung na gano'n tayo, di ba? Na gut spring. Kahit siya, yung balikat niya dito Sabi ko nga, pwede ba ilubog yung hanggang dito sa may ulo? Tsaka leg. Sa sobrang init, di ko talaga kaya na sobrang tagal Kailangan naangat-angat ka rin Meron daw hot spring na 3 level, sabi nung isa nating yung temperature subscriber. Sa daw, sa Fairmont Hot Spring. 30 minutes pa from dun sa pinagano namin. Next time, siguro pag magstay kami dun, try namin isama yung mga bata. Jeremy, nagsisisi na hindi mo malaman Kasi pagka hanggat maaari, gusto niya sa bahay lang Tapos hot spring. Sabi niya, ayoko dun, Mami. Ayaw sa mainit. Hindi kasi pag maganda nung pumunta kami, yung temperature is hindi gano'ng kainit. Kasi tsaka mahangin Pero kung pupunta ko siguro ng hapon, o yung katanghalian doon, hindi masyadong Yung cold plunge, iba Sarap ng feeling din di ba? Kailangan mabilisan talaga kasi lamig. Pero pag nasanay ka siguro nakalublob, okay lang. Kung pwede nga lang si Mami doon, Meron nga nagtatanong doon sa Facebook natin na akala niya nandito na si Mami. Sabi ko wala pa. Wala po. Tsaka malabo na rin. Lalo sa sitwasyon ni Mami. Hindi na talaga. Sakit. Kasi nung time na malakas pa siya at wala pang Alzheimer's, inano namin yun. Ayaw niya talaga. Meron nga kami nakakwentuhan doon sa ano pangalan niya? Sa Strathmore. Teresa ba? Nalimutan ko. Teresa yata. Alam na, malilimutin na ako Tapos yung may mga anak siya. Tagal daw ng process. Inabot sila ng 11 years. Kumbaga yung anak niya nga daw panganay, sabi niya, ako ang panganay. 11 o 12? 12 yata. 11 ba? Hindi na raw niya nakuha. Kasi nung time na yon 16? 3 years na sila rito Oo. 3 years pa lang sila dito. Tapos yung anak nila 30 na, Magta-30 na raw. Yung kaya hindi na nakasama. Ang naisaman lang yung dalawa. Yung bunso tsaka yung sumunod. Oo. Sabi niya, tagal na namin. Waiting namin. Kasi doon sa hot spring, nakaupo lang kayo May mga Pilipino. Siyempre, alam mo na, pagkapa Pinoy, batian, ngiti. Ang doon, ang nagpatagal doon yung meron silang situation na kwento na lang din namin. May situation sila na na kakaiba din. Meron yung anak kasi nila merong diferensya. So pinapa sa kanila na kasi nga malaki ang nakukuha ng mga dito, di ba? Yung parang may special child, di ba? May nakukuha malaki dito sa parang magkano ba yun? Hindi ko alam. Pero malaki kasi nakukuha nun sa benefit sa government. So 3 times daw silang na deny. Kaya inabot ng ganong katagal na hanggang yung anak niyang panganay lagpas na sa edad na pwedeng makuha. Pero yung nung kahuli-hulihan yata nila, so para ma-resolve, pinapirma sila ng parang waiver na hindi sila hingi ng suporta sa government ng Canada dahil dun sa anak sabi nila. Sabi ko may ganun po pala. Sabi niya grabe. Sabi niya 3 times yun. Ilang beses kami na deny. Nung last na lang talaga na sabi sa amin, hindi nga papirmahin. Pero PR na yung asawa niya, Oo. Ba't ganun, Parang ang hirap naman. Iba-iba. Depende kasi yung sa process ng mga papel. Depende rin sa humahawak na na tawag mo doon? Immigration agent? Parang yung officer. Immigration officer. Kung anong hihingiin. Merong sobrang busisi. Meron naman na madaling mag-process. Pero sabi nga niya, hindi naman sila sumuko. Kaya lang talaga malaki na yung mga anak. Ang kinalulungkot niya is yung panganay nila daw na iwan. Sabi niya, sana daw. Sabi ko, maganda nga po yan kung di process niya na either
Ang option la either work permit or student daw. Student. Kaso nga, ngayon naghihigpitan. Eh, sabi ko, push nyo na lang po. Total, andito naman na kayo. Nakakatawa din. Ang dami rin Pilipinos, nandun yung kasama rin niya sa... nagulat din ako yung nagko-collect ng sa collection ng si laruan. Joey. Tsaka yung family niya. Sabi ko, parang familiar yung mag-ina niya. Sabi ko, parang medyo... Parang nakilala ka rin ata eh. Kasi tinitingnan tayo. Nakatingin tayo sa atin eh. Kasi ngumiti lang tayo eh. Hindi ko rin ma-pinpoint kung saan ko siya nakita o ano eh. Ayan. So, nagkita-kita kami dun. Nag-cup sila eh, no? Next time, mag-ano kami. Baka mag-stay kami kung ano. May sasama namin yung dalawa. Mag-stay kami sana doon. Dun eh. Kaya lang eh, yung drive nga, layo rin eh. Balikan lang layo. Kaya nga maganda kung ano eh, mag-stay ka lalo kung mag-hot spring ka. Kasi parang yung katawan mo bigat na, yung relax na. Nantok na ako nun eh. Kaya lang yung ano kasi, yung view. Makita mo pag nagdadrive ka talaga, ang ganda ng view. Maliliba. Lalo't first time namin makadaan dun sa lugar na yun. First time kami nadala na... Tapos kung ano lang yung mga nakikita namin na, ito pala meron dami namin hintuan eh. Sabi niya, preno ko eh. Ligo kami. Preno ko eh, talagang naka-ready. Doon pa naman hindi siya yung gaya nung ang laki nung ano, yung mag-merge ka pa, saka kapapasok ka wala. Ligo ka saglit lang, paligo. Kaya sabi niya, dito tayo, hinto. Sabi ko, sige, next time, at least alam na natin. Kahit pa paano. Kasi first time namin talagang pumunta rin, kung tutusin, mas malayo pa yung Emerald eh. Diba? Pero nakapunta tayo eh, dito, minsan lang. So, we'll see. Kaya lang may bakasyon kasi kami ng Pinas, diba? Kaya excited din talaga kami. So, yung mga bakasyon, di naman kami maka-absent or maka-request ng off. Dahil isang buwan din yung bibirahin namin isang buwan kami mawawala. So, gamit na lahat. Sobra pa nga eh. Kasi ilan lang naman, 3 weeks lang naman ang off dapat. So, na-approve kami ng 1 month. Kaya nakakaya naman na request ka uli. Sobra-sobra na. Pero bali, marami pa namang next time. Marami pa. Kaya tsaka ano yan eh, hindi pa naman kumbaga, every year naman may pagkakataon tayo. Kahit sa winter siguro, try natin. Yung hindi malakas yung snow. Kaya lang, laging may snow dun eh. No? Tsaka hindi mo sabi weather, di ba? Ay, nako. Sobrang sigsag pa naman dun. Gano'n dan eh. Sabi niya, parang ka naglalaro ng Gran Turismo rito ah. Masarap mag-drive ng gano'n eh. Kaya lang, pag winter, parang sabi ko sa kanya kasi, magdadrive ako. Ayaw naman niya ako pag-drive-in. Ilang tiwala. Hindi naman eh. Kaya ko pa naman. Alam ko naman sumasakit yung balikat mo eh. Ay, okay lang yung pagka-long drive, kailangan yan. Gusto rin namin yung next time yung cherry picking. Sabi niya, bilhin lang tayo. Bumili na lang kami ng cherry. Bilhin lang tayo ng cherry. Sabi ko, iba yung feeling na namimitas ka. Sabi ko, pitasin na lang niya yung mga bulaklak dyan, ano eh. Kasama eh. Sabi niya, mura-mura lang Kaya sabi niya, mag-ano lang tayo, mag-aeroplano, hanap ka ng sale. Sabi ko, aeroplano, tapos paano bibit-bitin ng cherry? Sabi niya, kainin mo na lang ng cherry. Yung experience mo na namimitas ka, masarap kasi dati. Dati sa, strawberry, no? Strawberry, tsaka yung blueberry, Saskatoon. Saskatoon. Pero yung cherry, hindi ko pa pero parang gusto ko yung talaga yun eh. Yung strawberry, pagkapitas pala, sarap na kainin. No? Tamis eh. By the time nagbiyahe ka, bugbog na yung nasa ilalim kasi sobrang ripe no ng mga strawberries. Pero dun sa pinuntahan namin, yung sa huli kong hinintuan, no? Ang daming wild cherry. Ay, wild strawberry. Ang bango. Ang napakaliit. Sinawahan ko lang siya ng ganon. Hindi ko hawak lang. As in, ang bango-bango. Sobrang bango. Kaya pala gustong-gusto ng mga berry yan, kahit maliliit. Oo, kasi nga, masarap. Malamang. Sa bango niya, alam mong matamis eh. Matamis eh. Kaya, yun. Bale, next time, babalik tayo. Maraming plano, pero sobrang busy, lalo sa kanila. Buti nga, hindi siya, nakipag-deal siya nung nakaraan eh. Sabi niya, sige, papasok ako ng overtime, pero sa next week, hindi. Sabi niya kasi alis kami. Meron nga pala tayong may deal nga pala kami na buti na. Nakalimutan mo? Galing mo ah. Kasi Sabado na naman, papapasukan na naman ako nun, sigurado. Nakipag-deal lang siya. Hindi, sabi niya, hindi ako pa pwede kasi alis kami. So sa Sabado, alis tayo, ganun. Depende sa inyo. Kung may kumausap na sa'yo, last time si Dave, di ba? Ano si Dave? Yung mismo manager, nakaraan na kailangan ng overtime. Ay, hindi naman siguro. Pero matatapos siya sinabi ko na kay minsan ganun talaga, kailangan alam mo kailan. Siya yung mas maluwag ang schedule eh.
Ewan ko ba, parang yung main painter namin, sa akin napupunta yung gawain niya eh. Obligasyon. Lahat nung pati do sa pump eh. Alam ko naman katikutin yun. Pero na minsan nag-ano-anoan lang ako na hindi. So, siya pa rin yung... Kasi syempre, siya yung main, di ba? Sabi ko nga do sa bisor namin, sabi ko, pag nasira ako yun, mas mahirap kasi magkano yan, mahal. Tapos kinukulit na siya na mag-aral. Kinukulit ako mag-aral. Kunin na raw niya yung inspector. Sa akin napupunta lahat ng trabaho kaya naiinis ako yun talaga. Sabi ko naman sa kanya, ba't di mo nalang kunin para kung dumating kasi 2 years, kailangan magstay pa siya ng 2 years. 2 years ba yun tapos kukunin pa yung level 2 na naman. Ganun. 2 years ulit, 4 na taon. Okay lang. May mga plano pero we'll see kung anong mangyayari after ng bakasyon. Nagkakaroon nga sila ng plano sa akin. Hindi ako nagpa-plano. Sila yung nagpa-plano sa akin. Ikaw may plano ka rin na iba. Pero hindi pa natin alam kasi... mas gusto ko na mag-drive ng forklift o kaya ng truck Wala ka pa masya responsibilidad mo lang. Hindi hirap din ng truck kasi... nakita ko yung yung tungkol sa mga truck driver. Hindi sila, yung mga truck driver pala, tas company, yung karamihan pala dyan, hindi nakakakuha ng EI, hindi nakakakuha ng, hindi sila inaano ng company nila. Tapos, sila naman, in return, kasi kailangan meron nun in return, hindi rin sila nagbabayad ng tax. Ganun na nangyayari. Babayaran lang nila pero hindi lahat. Parang lumalabas, wala kang trabaho nun. Magiging pagdating ng araw na nag-retire ka? Kaya nagre-reklamo yung mga karamihan. Tapos yung mga Indian na newcomers na gustong kumita kagad. Kinakagat yung mga ganung offer ng company. Mahirap yun. Kaya imbestigahan daw ngayon Dahil ang lalaki pala na sahod talaga ng mga truck driver. Malaki nga daw, lalo yung mga matagalang biyahe. Pero ang ginagawa raw ng mga ibang company, hindi raw binibigay lahat. Hindi lahat? Kaya, benefits? Bukod sa benefits, yung sweldo hindi, binabarat daw. Kapwa nila Indian yung nag-ano sa kanila. Siyempre, pera-pera. Iba naman, dahil nga ayaw nila magbayad ng tax na malaki. Nagiging na talaga yung mga corruption dito ngayon. Dayan. Yung mga ganun bagay. Ay, nako, ganun talaga. Hindi mawawala ang mga ganyang bagay. Kaso, nagiging talamak na. Kasi marami ang walang trabaho, kinakagat yung mga ganun bagay. Ganito lang babayad namin sa'yo, ganito lang. Tapos hindi binabayaran yung tax. Tapos pag kasi kailangan, importante yung ganun nagpa-file ka ng tax. Kasi nakikita yung kung gaano katagal ka nagtrabaho. Sa ko napanood CBC kanina. Wala siya magawa kanina, maghapon. Pagod Pagod ako nanonood kami kanina ng ng Mission Impossible. Ilang days na namin pinapanood Ay, tulog na Nagluluto ako ng pambaon niya bukas Tulog na Ay, sabi ko, nakatulog ka na dyan. Ayun ako. Yan lang naman guys. At saka may pala kami, shoutout namin yung mga friend ni Kuya Louie. Kuya Louie, yung mga nanonood sa amin kasama sa Pilipinas. Niya dati sa Napocor. Si Boss Conrad. Si Kuya Conrad, tsaka yung wife niya. Yeah. Tapos si tiga Toronto rin na kasama nila na si Dino at saka si Tisay. Kuya Dino at Tisay. At saka yung bagong vlogger sa New Zealand. Abad Family. NZ. NZ. So, tiga Wellington, New Zealand sila. So, thank you sa panonood. Kaka yung share nyo lang yung yung buhay nyo sa New Zealand. Marami kasi tayo mga kababayan din sa New Zealand at Australia. Australia, mga nanonood. Ganda rin dun, Oo. Tsaka marami rin na talagang nag-apply doon papunta. So, kaya marami rin gusto nanonood ng mga iba't ibang bansa. Siyempre, nakukompare din nila yung mga buhay-buhay. Kung saan mas maganda, lalo yung mga kababayan na natin na nagpaplano pumunta or mag-migrate sa ibang bansa. So, tuloy lang. Share lang ang buhay kung anong mga kaganapan nyo dyan sa New Zealand. Save din dito. Kagaya namin, di ba? Yung mga buhay namin, pinapakita namin yung mga aming mga lakad, mga ganyan, yung mga nakakasalamuha. Tama. Mga kaganapan. Buhay-buhay. Tuloy lang. Yung vlog na rin yan para sa memories. Memories. Yeah.
sa dami na rin namin. Pag nababalikan namin, nakakatuwa din talaga. Since nung maliliit. Hindi naman sobrang liliit. Si Jeremy nang maliit nun. Ba? Hanggang maliit pa rin. Maano sa nanay, maliit. Oh my God. Nakakatuwa kasi, alam mo totoo yung mga sinasabi, yung mga nangyayari doon. Yung mga... Tsaka nakakatuwa si Jeremy nun. Lit ng boses. Yan. Ganun yung boses niya. Tawa siya ng tawa pag napapanood niya. Ay, naman. So, paano guys? Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.